Ayun, mapagpalang araw po muli, si Jennifer galing sa Mindoro. Nais ko lang pong ibahagi ang aking pagtotoo kung paano ko nakilala ang Panginoon in Tagalog. Praise God. Amen. Ako po ay dating tipo. For 16 years, minahal ko po ang isang babae. Though hindi ko siya naging kasintahan, pero minahal ko po siya ng 16 years. Anyway, sa bawat araw po, diretso yung aming komunikasyon. Kapag napalit siya ng number, binibigay niya, blah blah. Pero noon pong 2010, June, July, nawala po yung aming komunikasyon, naputol. At noon pong mga time na yon, ang buhay ko, akala ko wala nang silbi. Kasi, hindi ko po namalayan, siya pala yung naging Diyos ko ng mga panahon na yan. So, nung time na parang wala na silbi yung buhay ko, buhay ako pero patay, lumalakad ako pero walang malay, parang robot. So, parang nanawa na ako sa buhay, kaya sinubukan ko pong patayin yung sarili ko sa paraan ng pag-inom ng iba't ibang klase ng gamot na may matataas na dosage. Isang dakot po siya. Pero nung pagkainom ko po nun, actually hindi ako nahilo. Hindi mo lang sumakit ulo ko. Alam ko kasi yung napapanood ko sa TV ng mga panahon na yun, yung mga na-overdose na mamatay. Pero hindi talaga inadya ng Panginoon. Anyway, pagkainom ko po ng gamot, hindi man ako nahilo, pero nagloko po yung tiyan ko. Yung tiyan ko ang nagka-problema. Pagkalipas ng mga ilang araw, parang sabi ko, na-realize ko, ano ba yan? Uminom ako ng gamot. Pero wala naman nangyari. Nandito pa rin ako sa mundo ko. So, naalala ko po at napag-isip-isip ko na sabi ng Panginoon sa buhay ko na mahal niya ako at meron siyang magandang plano sa buhay ko. So, isang umaga po, pupunta ako sa aking trabaho. Ako po ay nanalangin. Ng simple at maiksing panalangin lang. Ang sabi ko po, Panginoon, sinubukan kong patayin ang sarili ko pero hindi mo inadya. Heto ako ngayon, maging ganap sa buhay ko ang panawagan mo. Gamitin mo ako. Nung umaga pong iyon, ako ay nanalangin. Nung hapon po, pagkatapos ko galing sa trabaho, meron po akong nakilala ng 3 babae. Pilipina po sila. And take note, born again and baptized with the Holy Spirit po sila. So, kinumusta po nila ako, kwento-kwento, bla bla. Sabi ko po sa kanila, okay lang ako, pero actually naghahanap ako ng bahay. Kasi ang totoo po niyan, more or less 3 weeks nasa park lang po ako. Meron akong inupahang bahay, pero hindi po ako doon tumutuloy. Meron akong kapatid, pero hindi ko po siya pinupuntahan. Hindi po ako doon natutulog. Kasi nga, nawala talaga sa linya. Anyway, so, sabi po nila, oh, talaga, kung gusto mo, sa bahay namin, meron doon. Pero ang totoo po wala, ginamit lang talaga sila ng Panginoon sa buhay ko. So sabi nila, try mo ngayong gabi, kung gusto mo. Yun nga lang, meron kaming curfew, pero biro lang po, wala talaga silang curfew. Tapos sabi po nila, wala ring wifi, pero totoo meron po. Anyway, so pumunta po ako doon, natulog ako. Masarap naman po yung tulog ko, meron kapayapaan sa puso ko. And then, balik ulit ako sa trabaho. Siguro po, ng araw na yun, yung kinabukasan, nakita ko po ulit sila. Same place. Kinumusta po ulit nila ako. Sabi nila, kumusta? Kumusta yung pagkatulog mo last time? Sabi ko, okay naman po. Sabi nila, oh, kung gusto mo try mo ulit ngayon. And, so yun po, tinanong po ulit nila ako. Tapos sabi ko po sa kanila, okay lang, payapa naman, masarap at tulog. So sabi po nila, oh, try mo ulit ngayon. So,
Pumunta po ulit ako doon. It was August 6, 2010. Natulog po ulit ako doon. Tapos kinabukasan po, okay na. Kumbaga, nag-decide na po ako na lilipat na ako doon sa kanila. So, kinuha ko po yung gamit ko sa bahay na inuupahan ko. Pumunta ako doon sa kanila. At, hindi ko po alam na born again pala sila. Hindi ko rin po dati alam po ano yung born again eh. Anyway, so sa bahay po na yun, dun po sila nagpa-practice ng pagkanta or ng mga awitin para sa kinabukasan sa araw ng linggo. So, it was 4 o'clock. Magpo-4 po nung pumunta yung pastor dun sa kwarto na ang tanong niya po sa akin, inaaya niya po ako. Sabi niya, Jen, gusto mo bang sumama sa amin? Dahil meron po akong option. Sabi ko po sa kanya, hindi po, bukas na lang siguro sa simbahan. Ang totoo po kasi natatakot akong humarap sa Panginoon kasi alam ko na nag-commit ako ng suicides. Then, nagkasala po ako sa kanya. Kaya, natatakot po ako na harapin pa siya nung time na yon kasi nga alam ko sa pagtitipon na andun ang presensya ng Panginoon. So, sabi ko po sa kanya, bukas na lang siguro. Balik po siya sa living room. After sometimes, balik ulit siya sa akin, tinanong niya ako ng parehong tanong. Gusto mo bang sumama sa amin? Sabi ko po, hindi po. Bukas na lang siguro. Kasi may option eh, di ba? Patatlong balik po niya sa akin. Hindi na niya ako tinanong. Kinuha na lang niya yung kamay ko. Sabi niya, Jen, halika. So, tumayo po ako. Kasi ramdam ko hindi siya yung nagsalita. Hindi sa kanya yun. So, pumunta po ako sa living room at sa unang kanta pa lang po na kinanta namin, iyak po ako ng iyak. Iyak ako ng iyak, ng iyak. Pero may kapayapaan po ako sa puso ko. Tapos, habang umiyak po ako, nakikipag-usap ako sa Panginoon sa pamamagitan ng isip ko lang. Habang nakipag-usap po ako sa kanya sa pamamagitan ng isip ko, meron pong isa sa kanila na sumasagot. Hindi niya alam, kinakausap niya ako. Pero diretso lang po. Nakikipag-usap rin ako sa Panginoon, sinasabi ko sa kanya lahat. Sa harapan po pala niya, hindi mo masasabi na mabait ka. So sinabi ko po sa kanya yung lahat-lahat na masama ako, laban ako sa kanya, hindi ko siya kilala. At sagot po ng sagot yun, nagpapiano. Pero kinalaunan po, nung sabihin ko sa kanya na ang buo kong pagkatao ay laban sa kanya. Siya po mismo yung sumagot. Sabi niya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko kilala yon. Mahal kita. Nung sabihin po ng Panginoon sa akin na mahal niya ako, nag-shutdown po itong utak ko. As in, wala siyang laman. Hindi ko may paliwanag, pero as in, wala po talaga. Blanco po talaga siya. Pero umiyak pa rin po ako. Habang mulat po yung mata ko, kita ko yung kanang kamay niya mula sa malayo. Na napakalaki. Hindi mo masusukat. Tapos dahan-dahan po siyang lumapit. Hinipo niya yung tiyan ko. Diba po, uminom ako ng gamot. Sa pagkakainom ko ng iba't ibang gamot. Hindi po ako nahiluman lang. Hindi sumakit yung ulo ko. Pero nagloko po yung tiyan ko. So, yun pong kamay ng Panginoon na pinatong niya sa kamay, sa tiyan ko. Pagkatapos po nun, gumaling na po yung tiyan ko. Nawala na yung pagluloko niya mula sa pagkakainan ko ng isang takot na iba't ibang klase ng gamot at matataas na dosage.
gumaling po ang aking tiyan mula sa diarrhea at namalayan ko na lang na inalis niya na rin ako sa pagiging tibo. Sa panong paraan, makalipas po ang ilang araw o kinabukasan, yun pong babae na minahal ko ng 16 years. Naputol di ba po ang aming komunikasyon for 2 or more months. So, nakipag-usap na po siya ulit sa akin. Nag-chat po ulit siya sa akin. Nangamusta, bla bla, na parang walang nangyari. Kasi tunay naman kung walang nangyari sa kanya, di ba? Sa akin po meron. So, habang nakikipag-usap po ako sa kanya, nawala na rin yung nararamdaman ko. Nagtataka ako ngayon, sabi ko, nasa na yun? Di ba dati, pangalan niya naririnig ko, namumula na yung tenga ko eh. So, habang nakikipag-usap po ako, iniisip ko yung nararamdaman ko, nasa na ba yun, kung papaano ako sa kanya noon, kung yung way na, as in talagang noong time na mahal ko pa siya. So, makalipas pa mga ilang araw, kasi bumalik po ulit yung yung time na yun, na araw-araw, nakikipag-usap na naman siya sa akin. Sa kada pakikipag-usap niya sa akin, habang nakikipag-usap siya sa akin, nagtatanong ako sa sarili ko, nasa na yung nararamdaman ko? Bakit nawala na? So, isang araw po, inisip ko siya ng medyo mas malalim. Habang nakikipag-usap ako sa kanya, tinatanong ko yung sarili ko, hindi ba't baliw na baliw ako sa kanya? Hindi ba't boses pa lang niya, masaya na ako, kumpleto na yung buhay, yung araw ko? Hindi ba't ganito-ganyan, bla 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 ako sa kanya? So, nun pong isipin ko siya na halos ibalik ko yung sarili ko sa dati kong kinalalagyan. Ginising po ako ng Panginoon. Amen. Praise God. Ganun niyo po ako kamahal. Sa panong paraan, sorry po sa salita, ako po ay dinugo. Katatapos lang po ng regular, ng period ko, pero dinatnan po ako that time at napakalakas. Sa sobrang lakas po ng dugo, para siya yung gripo na binuksan. So, sobrang takot ko po. Pumunta ako dun sa pastor. Sabi ko sa kanya, Pastor, hindi ba't katatapos lang ng menstruation ko? Meron ulit ako ngayon at napakalakas. Bago po umimik yung pastor ko na yun, bago siya magbigay ng opinion, bago siya magsabi ng kanyang saloobin, tinawag po ako ng Panginoon. Sabi niya, halika, ako ang kausapin mo. So, iniwan ko po yung pastor ko sa kwarto. Pumunta ako sa CR. Sa CR po, ipinaliwanag sa akin ng Panginoon ang isang bagay. Sabi niya po sa akin, kung ang isang produkto ay dumaan sa pagsubok, tanggapin ito, i-reject man to, sino sa tingin mo ang tinanggap o inire-reject? Yung produkto mismo o yung gumawa ng produkto? Sabi ko po sa kanya, yun pong gumawa ng produkto. Sabi niya, kapag hindi mo itinigil ang paglalagay mo sa akin sa pagsubok, lahat ng butas sa iyong katawan, lalabas ang dugo. Praise God. Nung time na yun po, para akong, alam niyo po yung balon na malalim, na puro takot. Para po akong ibinagsak sa isang balon na malalim, na takot ako. At yung pong takot na yun ay takot ng banal. Sabi ko po sa Panginoon, hindi ko po alam na sinusubukan ko po pala kayo. Akala ko kasi, hinahanap ko lang, nagtaka lang po ako kung nasa yung dati kong nararamdaman. Kasi ang totoo po niya, wala naman nagsabi sa akin na kayang gawin ng Panginoon yung mga bagay na yun. So, pinaliwanag po sa akin ng Panginoon ang sinabi sa 2 Corinthians 5:17. Sabi niya po rito, kaya't kung ang sino man
ay na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang dating bagay ay naglipas na. Narito, siya'y pawang naging mga bago. Amen. So dito po, tinukoy na ako pala na nakipag-isa kay Kristo nung time na yon, nung August 7, 2010, ay bago nang nilalang. Bagong nilikha ng Panginoon. Kaya, nung pong time na sabihin sa akin ng Panginoon yun, ipinaliwanag niya po sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran, pinatawad niya po ako at yung po dugo ay tumigil. Para lang talaga siya ng dahilan. Kaya malaking po ang pasasalamat ko sa Panginoon. Nag-fast po ako noon ng 7 days sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. At doon din po ibinigay sa akin ng Panginoon ang nakalagay sa Proverbs 9 verse 10. Ito po ang sabi niya. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. So, ang Panginoon po mismo ang tumulong sa akin na maunawaan ang mga bagay na yon. Sa sobrang takot ko sa Kanya, natututunan ko po siyang kilalanin, ang pagiging banal niya. Amen. So, yun po. Sa ngayon po, ang desire ng puso ko is maibahagi ang salita ng Panginoon, makapagturo sa mga nagnanais na lumago. Amen. At sa atin po ng mga mananampalataya, ito po ay para sa lahat. Ang komisyon na binigay sa atin ng Panginoon, humayo tayo, magpakarami. Magturo tayo. Bautismuhan natin sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro natin sa kanila kung papaano sila mamumuhay ng naayon sa salita ng Panginoon. Amen. Muli po, nawa ay nakatulong. Marami pong salamat at ibinabalik ko ang papuri na pinakamataas at ang parangal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.